Trina, I know this is not the right time para dito. Sabi nito ng kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Nagtaas siya ng mukha at umarap dito. She need him now for the sake of her baby. At para na rin sa daddy niya. Para na rin hindi siya isumpa ng ama pag nalamang buntis siya ng walang ama. I will marry you, Carl. Taas noong sagot niya. Really? Nakangiting sabi nito. Para sa kanya lalong gumuwapo si Carl sa mga ilang araw nilang hindi pagkikita. Yes, para sa anak ko. Mariing sabi niya. Anak natin, Trina. Anak ko lang siya, Carl, at pakakasalan lang kita para hindi ako itakwil ng daddy ko pag nalaman niyang kalagayan ko. Yun lang ang dahilan ko, Carl. Mariing sagot niya nang nakataas ang muka. Trina, sambit nito sa pangalan niya at inabot ang kamay niya. I know nasaktan kita but hindi mo ko matanggap dahil nakala mo isa akong katulong, hindi ba, Carl? Taas kilay na tanong niya. No, it's not like that. Tanggap kita and tingin mo sa akin as gold digger, gaya ng mga kaibigan mo. Putol niya sa pagpapaliwanag pa nito. I'm sorry, Trina. Paumanihin ito. It's fine, dahil pakakasalan mo naman ako at sasama ko sa iyong pabalik ng San Rafael para may pamukha sa iyo kung sino ako talaga, pati na sa mga kaibigan mong matapobre. Matigas na sabi niya. Trina, it's not like that. Enough, Carl. I am yours now. Sasama ko sa iyo at magpapaksal tayo. Pero huwag kang umasa na makikita mo pa ulit ang Trina noon. I am not the weak Trina na magpapagamit sa iyo, Carl. Taas mukhang litanya niya rito. Nagbukas ito ng bibig pero walang salitang lumabas dito. Lumabas ka na, Carl. Kailangan ko magpahinga. Utos niya rito at muling nahiga patagilid. Tinalikuran nito. Trina, I am sorry. Sabi nito, hindi na lang siya kumibo pa. Mariin niyang ipinikit ang mga mata. Nararamdaman niyang nakatingin pa rin sa kanya si Carl pero hindi siya pwedeng basta bumigay na lang at sabihin dito kung gaano niya ito kamahal. Mahal niya si Carl, mahal na mahal, pero hindi siya nakasasiguro sa damdamin nito sa kanya. Baka dahil nalaman nitong si siyang sa monte at hindi hamak na kasambahay lang, kaya siya nito hinahabol. Pero dahil wala naman siyang choice, kaya tatanggapin niya ang alok nitong kasal. Isama pang kailangan ng anak niyang ama nito. Kanina pa siya mag-isa sa silid at umiiyak na naman. Kung bakit naman kasi hindi niya mapigilan ng pag-iyak. Bumukas ang pintuan at pumasok ang Kuya Dylan. Seryoso ang mukha ng kapatid. Mabilis niyang pinunasan ng mga luha. Nagkausap daw kayo ng lalaking yun? Malamig na tanong ng kapatid. Tumango siya. Ano sinabi niya? Tanong pa rin ito at lumapit sa kamang kinahigaan niya. Pakakasalan niya ako. Malungkot ang sagot niya. Ewan niya kung bakit siya nalulungkot. Gayong pakakasalan naman na siya ni Carl at pananagutan ng anak nila. Dahil ba, duda pa rin siya sa hangarin sa kanya ni Carl? Sinabi mo ba ang kondisyon mo sa gagong iyon? Tanong ng kapatid na may galit pa rin kay Carl. Yes, kuya. Sinabi kong buntis ako. Nahihiyang sagot niya sa kapatid. Mabuti na matindi tinakbuhan ng gagong iyon ang responsibilidad niya sa'yo. May himi galit sa tono ng kapatid. I love him, kuya. Amin niya at napahagulhol na naman ang iyak. Trina. Nangihin ang tawag nito sa kanya at niyakap siya ng kapatid. Mukhang mas matindi ang tama mo sa manyago na ito kaysa kay Rodriguez noon. Bulo ng kapatid habang nakayakap siya dito. I never been in love with Gino Rodriguez. It's just, si Daddy lang naman na may pakinanan lahat. Except, hinumog niya ako mula pagkabata na si Gino Rodriguez sa mapapag-asawa ko. Litanya niya sa kapatid nang kumalas sa pagkakayakap dito. I know that, Trina. Sagot nito at ito pa mismo ang nagpuna sa mga luha niya sa pisngi. Magpahinga ka na muna. Bukas pwede ka na lumabas. Iwasan mo muna mag-isip ng kung ano-ano. Total naman, dumating na rin si Prince Charming. Kaya wala ka nang dapat na ipag-alala pa. Mahabang litanya ng kapatid sa kanya. Nagsisimula pa lang ang problema sa kanila ni Carl. Nagsisimula pa lang. Yun ang bulong ng isip niya dahil yun ang totoo. Magsisimula ang lahat pag nagsama na silang muli ni Carl. Gaya na sinabi niya, sasama siya kay Carl sa asyenda at haharaping muli ang mga kaibigan nito. Lalo na si Claire na kung maka-asta ay akala mo'y kung sino. At si Raymond na nambastos at nanakit sa kanya.
Ginawan pa siya ng kasinungalingan kay Carl. Babalikan niya ang San Rafael para maipakita kung sino ba sa Trina sa Monte. Papahirapan din niya si Carl. Kung mahal talaga siya nito, dapat patunayan ito sa kanya. Kinabukasan nagmulat siya na mag-isa lang sa loob ng silid. Marahil lumabas lang ang mommy niya. Napansin niya na may mga bulaklak sa gilid ng mesa ng kamang kinahihigaan niya. Naupo siya at walang kangiti-ngiti sa labing dinampot iyon. May card doon at may nakasulat. Get well soon, sweetheart. I love you. Carl. Napangiti siya at inamoy-amoy ang mga bulaklak. Nagsisimula na ba ang panunuyo ni Carl sa akin? Tanong niya sa sarili at napangiti. Hahayaan muna niyang suyuin siya ni Carl. Nakuha siya ni Carl na walang kahirap-hirap noon dahil attracted siya dito. At ngayon, pahihirapan niya ito lalo na't dinadala niya ang anak nito. Nalipat ang tingin niya sa mga bulaklak pa sa kabilang mesa. Napangiti siya at binalik muli ang unang mga bulaklak sa mesa at dinampot ang isa pang bulaklak. May card din iyon at kinuha, malalim ang mga ngiti sa labi nang mabasa kung kanino galing ang mga bulaklak. Gino Rodriguez. Hawak-hawak niya mga bulaklak nang bumukas ang pintuan. Nalipat ang atensyon niya sa pintuan. Nakita niya si Carl. Nakangiti ito at may bit-bit na paper bag. Ang gwapo nitong tingnan na lalo niyang kinaiinisan. Good morning. Masiglang bati nito at lumakad palapit sa kama niya. Where's my mom? Matigas na tanong niya para mawala ang anumang atraksyong nararamdaman sa gwapong kaharap. Umuwi muna ang mommy mo. Hayaan mo muna siya magpahinga. Sinabi ko naman na ako na magbabantay sa'yo. Isa pa, lalabas ka na mamaya. Ako din maghahatid sa'yo sa bahay niyo. Mahabang paliwanag nito habang inaayos sa mga pagkaing dala sa tray. At bakit mo naman gagawin ang mga iyon? Taas kilay na tanong niya. Sinulyapan siya nito at napatingin sa mga bulaklak na hawak-hawak pa rin niya. Hindi man formal, pero doon na rin papunta. I am your fiancé. Sagot nito sa kanya. Iniling lang niya ang ulo at wala sa loob na inamoy ang mga bulaklak na hawak. Kanino galing yan? Tanong nito. Kay Gino Rodriguez. Taas na ang sagot niya. Nakita niya nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Kilala ba nito kung sino si Gino Rodriguez? You're supposed to be fiancé? Tanong nito at binitawan ng tray. You know him? Yes. Sagot nito at lumapit sa kanya. Bakit ka pa niya pinadadala ng mga bulaklak kay kasal na iyon? Tanong nito na tila ba nagsiselos. I don't know. Tanging sagot niya sinadyang inamoy muli ang mga bulaklak para mas asarin pa ito. Nahalata kasi niya nagsiselos ito, lalo na't hindi niya pinapansin ang mga bulaklak na galing dito. Nagsiselos nga ba ito? Lihim niyang ikinatuwa ang naisip at ewan niya, para siyang kinilig sa munting pagsiselos na nakikita niya kay Carl. I am happy na okay na kayo ni baby. Sabi niya kay Trina habang tinatahak nila ang daan pauwi sa bahay ng mga ito. Kahapon matapos siyang makausap sa Trina, nalaman niyang buntis ito and no doubt siya ang ama dahil siya lang ang lalaki sa buhay nito. Kinutuwa niya agad ang balita nagdadalang tao na ito. Bago pa man niya malaman ang tungkol sa pagbubuntis nito ay naalok na niya ito ng kasal. Desidido siyang pakasalan sa Trina dahil sigurado na siya sa nararamdaman niya para rito. He can't live without her. Pumayag naman ito sa alok niya, although hindi niya gusto ang mga naging dahilan nito sa pagpayag. Ganoon pa man, hindi na muna siya nagtanong. Ang mahalagay maiuwi niya muli sa asyenda sa Trina at magsama silang muli nito sa mansyon. Nakausap na rin niya ang mga magulang ni Trina. Ang mommy nito na naiyak pa dahil sobrang nag-alala daw ito sa mga pinagdadaanan ni Trina. Sinabi nitong wala pang kaalam-alaman daddy ni Trina na buntis ito at ayaw muna daw nito ipaalam. Baka daw kung ano ang gawin kay Trina. Nangako naman siyang walang sasabihin sa ama ni Trina. Nang makausap naman niya ang ama ni Trina ay agad niyang sinabi ang hangarin niya para kay Trina. Na seryoso siya kay Trina at nais niya itong pakasalan. Tinanong pa ng ama ni Trina kung may relasyon ba daw sila ni Trina. Nahirapan siya sa part na iyon dahil siya ang may gusto na magsama sila ni Trina kahit walang anumang namamagitan sa kanila. At walang dudang panggagamit nga ang tawag sa ginawa niya dahil pinakaalaman niya sa Trina. Sinamantala niya ang kainosentihan nito. Hindi na siya magtataka kung gagantihan nga siya ni Trina ngayon. Pero ganoon pa man handa siyang maghintay at gawin lahat para bumalik ang dating Trina na nakasama niya noon sa mansyon. Naging maayos naman ang pag-uusap nila ng ama ni Trina. Sinabi nitong ayaw na nitong makaalam pa sa buhay ng anak. Hahayaan na daw nitong sa Trina na ang magdesisyon para sa sarili nito. Basta huwag lang daw itong gagawa ng bagong kahihiyan. Tila naintindihan na niya ang mga nangyari kay Trina. Marahil walang kaalam-alam ang mga ito na nag-attempt mag-suicide sa Trina at siya ang nagligtas dito.
Marahil sa masyadong pagkontrol ng ama nito dito. And also the man named Gino Rodriguez, Giovanni's brother. Aalamin niya sa kapatid ko sino si Gino Rodriguez sa buhay ni Trina at kung paano naging engaged sa Trina kay Gino at sa huli ibang babae ang pinakasalan nito. Bakit kailangan ikaw pa bagatid sa akin sa bahay? Tanong ni Trina sa kanya. Nalungon niya ito at nakatingin ito sa labas ng bintana. Trina is really beautiful. Kahit mukha stress, pagod, walang tulog ay maganda pa rin ito at kaakit-akit. She's wearing a terno pajama, not showing off too much skin, but still she managed to be attractive. Aminin niyang naaakit pa rin siya sa napaka-inosenteng mukha at pagkilos nito. Nakausap ko na mga magulang mo about us, and pumayag naman sila sa anumang magiging desisyon natin. Malumanay na sabi niya. Nais niyang iwasan ang magalit o magpakita ng galit kay Trina ngayon. Sensitive ang pagbubuntis nito kaya kailangang maingat siya. No doubt pumayag sila. Malamig na tugon nito na nanatiling sa labas ng bintana nakatingin. They just simply want me out of their responsibilities. Dagdag dito na nahimigan niya ng hinanakit. It's not like that, Trina. They love you and enough. Parang halos ipamigay na ako sa iyo, hindi ba? Putol nito sa sasabihin pa sana niya. Sinulyapan niya ito at nagtama ang kanilang mga mata. May nakita siyang sakit sa mga mata nito. Tama ako, hindi ba? Napakadali kay Dad ang pumayag sa alok mo dahil mayaman ka. Baka nga nagpasalamat pa sila sa iyo dahil pinatulan mo ang tulad kong patapon ang buhay. Puno ng hinanakit na litanya nito. Trina, it's not like that. They love you. Sagot niya rito. I don't believe you. No one loves me dahil puro sakit lang ng ulo at problema ang dala ko. Sagot nito. Marami pa sana siyang naisabihin dito na mali ang iniisip nito sa sarili nito, na mahal ito ng pamilya nito. Mas pinili na lang niyang manahimik muna dahil baka maging emosyonal na naman ito at hindi maganda iyon sa kondisyon nito. Pagdating sa bahay agad siyang sinabihan ng mommy ni Trina na doon na maghapunan. Tatanggisan na siya pero sinabi rin ni Trina na samahan muna niya ito sa itaas. May pag-uusapan daw sila nito. Pumayag naman siya at sumunod sa itaas sa silid ni Trina. Masasabi niyang hindi nalalayo sa mansyon niya ang bahay ng mga Samonte. Sa nakikita niyang karangyaan ng bahay ng mga ito, naisip niyang isang prinsesa si Trina, na buong buhay nito ay namumuhay ito sa isang kaharian at may tagapagsilbi. Matinding hirap at sakit marahil ang naranasan nito kaya ito naglayas at iniwan ang marangyang buhay kapalit ang pamamasukan nitong kasambahay sa mansyon niya. Pumasok siya sa silid kung saan niya nakitang pumasok sa Trina. Napatigil pa siya nang makita sa Trina sa may paanan ng kama. Nakatayo ito at nakamata sa kanya, habang iniisa-isa nitong buksan ang mga botones ng damit nito. Kumunot ang noon niya at napasinghap nang sa pangatlong botones ay nalantad ang mapuputi at malulusog na dibdib nito. Nagpatuloy pa ito sa pagbubukas ng mga botones. Nakamata lang siya rito at nais magtanong kung anong ginagawa nito. Ngunit walang salitang lumalabas sa bibig niya. You can help me as a reward sa pagsalo mo sa akin sa kahihiyan. Sabi nito at tuluyan ng hinubad ang pang-itaas nito. Itim na lace bra na lang ang naiwan nito at sinunod namang ibaba ang suot nitong pajama. Umurong ang dila niya at napako ang mga mata sa magandang katawan ni Trina na talaga namang nagpasakit sa ulo niya sa kakaisip. Come here, Carl. Sabi nito nang mahubad na rin ito ng tuluyan ang pajama nito. Tumambad sa kanyang napakagandang katawan ni Trina na kailan may hindi niya pagsasawa ang tingnan at angkinin kung papalarin. Humugot siya ng malalim na paghinga. Alam niyang ginagawang ito ni Trina. Iniisip nitong sex lang ang habol niya rito kaya siya sumunod ng San Sebastian. Papatunayan niya rito mali ang iniisip nito sa kanya. I can have you, Trina, whenever I want, but not now. Mariing sagot niya. Why not? Hindi ba't ito naman ang dahilan kaya ka nagtsatsagang sundan ako? Tas kilay na tanong nito. Humakbang siyang palapit sa napakagandang sa Trina at aminin niyang may ginising sa ibabang bahagi niya sa Trina. Pero pinigilan niya ang sarili para may pakita kay Trina kung gaanong kataas ang respeto niya rito. Huminto siya sa mismong harapan nito at sinuyod ng tingin na magandang katawan nito. Hindi nakaligtas sa kanya ang paglunok ni Trina at halatang kinabahan ito. Napaatras ito ng isang hakbang. Ramdam niyang ito mismo ay takot sa sarili mga ginagawa. I want to talk to you first before anything else. We can do this some other time, Trina. Malumanay na sabi niya, habang matinding pagpigil ang ginagawang huwag itong haplusin at talikan sa mga labi. Then talk. Taas kilay na sagot nito. Dress first.
Utos niya at umatras palayo. No, if you can't talk to me now, then I'm sorry. Taas kilay na sagot nito at pinagsaliko pa nito mga kamay sa may dibdib nito. Humugot siya ng malalim na paghinga at mariing ipinikit ang mga mata. Sinusubukan siya ni Trina at titiisin niya ang torture na nakikita niya ngayon sa harapan niya. Fine. Mariing sagot niya at sinulubong ang mga mata nito. Let's talk about us. Simula niya. Pwede na tayong bumalik sa San Rafael bukas na bukas din. Sagot nito. Don't worry. Hindi tatanggi si Daddy sa desisyon ko. I know na naiirita na siya sa akin dito sa bahay. Much better. Siguro ko sumama na ako sa iyo sa San Rafael bukas na bukas. Litanya nito. Nahimigan niya ang sakit sa tinig nito. Isasama na kita bukas na bukas. Determinadong sagot niya. Magpahinga ka na. Wala na rin naman na tayong pag-uusapan pa. Sabi niya at tumalikod dito. Carl. Tawag nito sa kanya na nagpatigil sa kanya sa paglalakad. Nilingon niya ito. Thank you. Sabi nito na seryoso ang muka. Para saan? For saving me again. Sabi nito. I am not saving you again, Trina. I love you and I want to marry you. I'm not saving you. Seryosong sagot niya at nagtuloy na sa paghakbang palabas ng pintuan. Yun ang totoo. Hindi niya ito inililigtas sa kung ano at kung kanino. Mahal niya sa Trina kaya niya ito pakakasalan. Buntis man o hindi sa Trina, ipipilitin pa rin niya itong bumalik sa San Rafael at magpapakasal sila. Sigurado siya sa pinapasok niya dahil mahal niya sa Trina. Nasasaktan siyang makitang patuloy na nasasaktan ito. Pagbalik nila ng San Rafael, wala nang makakapanakit pa kay Trina. Hindi pa rin siya padadala sa mga salita at mga ginagawa ni Carl sa kanya dahil kung gagawin niya iyon, aasa na naman siya at masasaktan. Mahal niya si Carl, nais lang niya itong maipakita sa kanya kung gaano katotoo ang mga sinabi nito sa kanya at hindi lang bata sa tiyan niya ang habol nito at lalong-lalong hindi ang katawan niya. I'm sorry baby, kung pahirapan muna ng konti ni Mommy si Daddy. Bulong niya sa flat na tiyan. Nais lang ni Mommy na masiguro ang lahat para sa atin. Dagdag niya. I love you baby, mahal ka namin ni Daddy. Napangiti siya sa sinabi sa tiyan. Sa bahay nila magdi-dinner si Carl kaya naman pinili niya mag-ayos at ipakita kung gaano siya kaglamorosa. Habang nag-aayos may kumatok sa pintuan ng silid niya. Kumabog pa ang dibdib sa pag-aakalang si Carl. Trina? Tinig ng mami niya nang sumungaw sa pintuan. Mami, nakahanda na nga punan at maya-maya lang ay andito ng daddy mo. Sabi nito at lumakad palapit sa tukador kung saan siya nag-aayos. Kanina pa sa baba si Carl, hinihintay ka. Naubusan na nga kami ng pwede mapag-usapan eh. Sabi ng mommy niya at sinuklay ang buhok niya sa mga daliri nito. Trina, hindi ko pa alam kung paano kayo nagkakilala ni Carl. Pero sa tingin ko at nakikita ko ang determinasyon niya sa iyo. Mahal ka niyang talaga. Patuloy ng mommy niya. You think, Mom? She asked. Yes, I am pretty sure. Carl loves you so much. And I know masyado pa maaga para sabihin ko ito. But I like him for you, Trina. Sagot nito. Napangiti siya dahil kahit papaano iboto na ang mommy niya kay Carl. Dahil sa tingin nito'y mahal nga siya ni Carl. Hindi dahil mayaman ito at kaya niyang itapat sa isang Gino Rodriguez. I love him, Mom. Amin niya sa damdamin niya para kay Carl. I know. Sagot ng mommy niya at niyakap siya. Pagbaba sa hagdan agad niyang nabungaran si Carl sa sala ng bahay nila. Nakaupo itong mag-isa. Tanitigan niya ang gwapong binata na sa mga susunod na araw lang o buwan ay magiging asawa na niya. Kinalig siya sa naisip na iyon. Napalingon sa kanya si Carl. Mabilis niyang pinapormal ang mukha at hindi niya ipinahalata rito na kinikilig siya sa kagwapuhan nito. Tumayo ito mula sa pagkakaupo at sinalubong siya sa may hagdan. Ngumiti pa ito sa kanya na nagpalukso sa dibdib niya. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang pagsuri nito sa kabuuan niya. Nagayos siya at pinili ang isa sa mga pinakamagandang damit niya. At sa nakikita niya sa mga mata nito'y natutuwa siya. Okay na bang pakiramdam mo? Tanong nito. Yes. Malamig na tugon niya at nagtuloy sa pagbaba ng hagdan. Why are you still here anyway? Tanong niya at naupo sa malaking sofa. Hinihintay ko ang daddy mo at ang kuya Dylan mo. Sagot nito habang nanatiling nakatayo at nakatingin sa kanya. Why? Sasabihin na natin ang plano nating umuwi ng San Rafael. Sagot nito sa kanya. Hindi siya kumibo.
Sang-ayon naman siya sa pagbabalik nila ng San Rafael. Marami pa siyang nais ayusin at ipakita sa mga tao roon kung sino siya. Yes, please. I want to go back there and meet your friends again. Taas kilay na sabi niya at bahagyang ngumiti. I'm excited to see Claire again and I want to tell her we are getting married. Patuloy niya at lalo lumalim ang mga ngiti sa labi. Si Claire ang unang-una niyang hahanapin pagbalik niya sa San Rafael. Magpapakilala siya sa matapobreng babaeng iyon. Trina, you are pregnant. Hindi siguro makabubuti sa iyo kung ma-stress ka pa. Sabi nito. Sasagot pa sana siya nang bumukas ang pintuan at nakita niya ang daddy niya na papasok. Agad itong umiti kay Carla at binati pa ito. Mr. Samaniego, salamat naman at napaunlakan mo ang alukon dito na maghapunan. Masiglang sabi ng ama kay Carla. Nanatili siyang nakaupo at tila hindi man pansin ng sariling ama dahil ang atensyon nito na kay Carl. Well, no doubt, magkakasundo ang ama at si Carl dahil isang successful businessman si Carl, kagaya ng daddy niya. May pagmamalaki ng ama si Carl dahil galing ito sa mayamang pamilya. Kaya napakadali para kay Carl ang mapapayag ang daddy niya na pakasalan siya nito. Agad na nagyaya ang daddy niya sa komedor. Inalalaya naman siya ni Carl sa paglalakad patungong komedor habang panay ang pag-uusap ng daddy niya at ni Carl tungkol sa negosyo. Ipinagila pa siya ni Carl na maupan bago ito naupo sa tabi niya. Matamis naman ang ngiti ng mommy niya. Trina, you're lucky to have Carl Samaniego ah. May pagmamalaki sabi ng ama habang kumakain sila. Alanganin lang siyang umiti sa ama. Silang apat lang ang nasa hapag. Nasa ospital pa ang kuya Dylan niya at marami pa raw pasyente at hindi na makakahabol pa sa dinner. Pero ramdam niyang nais lang umiwas ng kapatid kay Carl. Hindi niya makakalimutan ang mukha ni Carl nang unang beses niya itong makita sa ospital. Putok ang ibabang labi nito. No doubt ang kuya Dylan niya ang may gawa noon. Sa hapag, sinabi na ni Carl ang plano nilang pag-uwi ng San Rafael. Bukas na bukas din. Agad naman sumang-ayon ang daddy niya para raw maihanda na nila ang pagpapakasal nila. Hindi pa alam ng amang kalagayan niya at natatakot siyang sabihin iyon kahit napakakasalan naman na siya ni Carl. Saka na muna nila sasabihin sa ama pag naayos na ang lahat sa pagpapakasal nila ni Carl. Buong buhay niya, tila ngayon lang niya nakitang masaya ang ama dahil sa kanya. Dahil ba natupad ang kagustuhan nitong maikasal siya sa isang mayamang lalaki? Nabiguman silang mag-ama kay Gino, dumating naman ang isang Carl Samaniego sa buhay niya na masigit kay Gino Rodriguez. Matapos ang hapunan nagtungo siya sa labas, sa may pool area. Nag-uusap pa kasi ang daddy niya at si Carl sa library. Hindi na siya magtataka kung tungkol na naman sa negosyong pinag-uusapan ng dalawa. Napayakap siya sa sarili habang naglalakad sa tabi ng swimming pool. Iniisip na tuluyan na siyang aalis sa bahay nila at magsisimulang muli ng bagong buhay sa San Rafael kasama si Carl. Sa asyenda nito, sa loob ng mansyon, nasaksi kung paano niya unti-unting inibig si Carl. Lumalamig na dito, pumasok ka na sa loob. Tinig ni Carl ang narinig niya. Nilungan niya ito na papalapit sa kinatatayuan niya. Carl Samaniego is her hero. Sa lahat ng bagay nililigtas siya nito. Lagi itong nandyan para iligtas siya. Anong pinag-usapan niyo ni Daddy? Tanong niya. About you. About me? Paninigurado pa niya. Yes. Sagot nito tuminto sa tapat niya. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Mahal ka ng daddy mo, Trina. Sabi nito na tila nabasa ang nasa isip niya. Aalis na tayo bukas. Uuwi na tayo ng San Rafael. And I want you to forget everything. Lalo nang ginawa mong pagtatangka sa buhay mo dahil lang sa kabiguan mo kay Gino Rodriguez. Litanya nito. You know? Bulalas niya. Yeah, I know na nagtangka ka magpakamatay dahil kay Gino Rodriguez. Naalala mo na ako ang babaeng iniligtas mo? Tanong niya na hindi pinansin ang sinabi nito. Yes, I know na ikaw magandang babaeng nais tumalon sa mataas na building. How? Pag-uwi natin ng mansyon, malalaman mo rin. Sagot nito. Is this really about him? About Gino Rodriguez? That's why you want to kill yourself? He asked. Matagal niyang pinakatitigan si Carl na naghihintay ng isasagot niya. Yes, si Gino Rodriguez ang dahilan ng nais na pagtangka niyang pagpapakamatay and also her dad. Dahil natakot siya sa ama. Tumungo siya kay Carl at walang salitan lumabas dito. Humugot ito ng malalim na paghinga. I am alive because of you. Sabi niya. Nakarating ka ba sa asyenda ko para gamutin ang sugat mo likha ng pag-ibig mo kay Gino? Tanong nito. Tumango siya. Hindi niya maintindihan pero may nakita siyang sakit sa mga mata ni Carl. I see.
Tanging sabi nito, malamig na dito, pumasok ka na. Sabi nito, aalis ka na ba? Tanong niya, awan niya pero nakaramdam siya na lungkot sa nakita niya sakit sa mga mata nito. Dahil ba kay Gino? Close chapter na sa buhay niya si Gino. Noong gabing pigilan siya ni Carl na magpakamatay ay narealize niyang mahigit pa kay Gino Rodriguez. At ito nga si Carl Samaniego na magiging ama ng anak niya at magiging asawa niya soon. Yeah, sagot nito. Ihatid na kita. Presenta niya. Tumango ito at naglakad na sila. Pagdating sa labas, inihatid niya ito hanggang sa tapat ng Range Rover na SUV nito. Susunduin kita ng umaga. Dalhin mo na lahat ng kailangan mo. Bili nito sa kanya. Tumango-tango siya. Magpahinga ka na. Good night. Paalam nito. Good night, Carl. Paalam niya at mabilis na hinalikan nito sa pisngi. Kanina pa niya nais mahalikan sa mga labi si Carl. Sadyang mailap lang ito at walang pagkakataon. Good night, Rina. Sabi nito at nagulat pa siya nang hilahin siya dito sa bewang at mabilis na hinalikan sa mga labi. Mariin niya ipinikit ang mga mata at gumanti ng halik kay Carl. Ang tagal niyang hinintay na muling mahalikan nito. I love you, Trina. Hinihingal na sabi nito sa kanya nang pakawalan nito mga labi niya. Siya man ay hinihingal. Taas baba ang kanyang dibdib sa nagising na pagnanasa. Nanatili siyang nakamata kay Carl. I love you, Trina. And I will prove it to you how much I love you. Litanya pa nito bago ito lumakad palapit sa sasakyan nito. Pagbalik nila ng San Rafael, agad siyang sadalubong ni na Manang Lumen at Manang Nena. Natuwa siya sa dalawang dating kasamahan sa trabaho at niyakap ang mga ito. Welcome back, Ma'am Trina. Bati pa ng mga ito sa kanya. Marahil alam na rin ng mga ito kung sino talaga siya. Ipapanay ko na muna mga gamit mo sa itaas. Paalam ni Carl sa kanya. Dinala niya lahat ng mga mamahaling gamit niya, baka kasi sakaling magamit niya pag nagkaroon ng pagkakataon na magkita sila ni Claire. Pagpasok sa loob ng bahay ni Carl, agad siyang kinamusta ng dalawa. Sinabi ng mga ito na alam na nila na hindi siya pamangkin ni Yaya Flor, kundi dating alaga at galing siya sa mayamang pamilya. Wala namang magbabago sa pakikitungo niya sa mga ito. Siya pa rin naman ang Trina na nakasama ng mga ito sa mansyon noon para maglinis. Matapos ang kontang kwentuhan nila, nagpaalam na muna siyang aakyat sa itaas para magpahinga. Sumunod siya sa silid ni Carl. Paniguradong sa dati nilang silid dinala ang mga gamit niya. Hindi naman siya makikipagtalo pa kay Carl kung nais nitong sa iisang silid lang sila. Total, nagawa na naman nilang magsama dati sa iisang silid. Gusto mo bang magpapaniko ko ng pagkain? Tanong ni Carl sa kanya nang pumasok siya sa loob ng silid. Huwag na, Carl, busog ako. Sagot niya rito habang itinatabi ang mga bagaheng dala niya. Kanina sa biyahe nila, pansin niya ang pananahimik ni Carl at seryoso ang mukha nito. Maayos naman silang naghiwalay kagabi. Nag-I love you pa nga ito sa kanya. Naisip tuloy niya kung ang tungkol pa rin kay Gino ang iniisip nito at ang pagtangka niyang magpakamatay dahil kay Gino. Carl, tawag niya rito. May problema ba? Tanong niya rito. Sinulyapan siya nito at bumuntong hininga lang sa kanya. Wala. Malamig na sagot ito at nagpaalam na. Tutungo pa raw kasi ito sa asyenda. Marami daw itong naiwan trabaho sa asyenda kaya baka matagalan ang uwi nito. Sinabi pa nitong inihabili na lang sa mga kasambahay ang mga kailangan niya. Wala na lang siyang kibo. Bago pa ito umalis ay mabilis siyang hinalikan sa mga labi. Saglit lang pero ramdam niya ang paggapang ng init sa buong katawan niya. Matapos siyang mahalikan nito'y lumabas dito ng silid nila. Napahawak pa siya sa mga labi niya at napangiti. Ramdam niyang tila bibigay na naman siya kay Carl. Hindi pwede. Kailangan maghirap muna si Carl kahit sandali. Dahil napagod, pinili muna niya magpahinga sa loob ng silid. Nahiga siya sa malambot na kama kung saan pinagsaluhan nila ni Carl ang maraming gabi at paniguradong pagsasaluhan na naman nila sa mga darating na araw. Wala pa silang napag-uusapan ni Carl tungkol sa pagpapakasal nila. Basta ang napag-usapan muna nila ay ang pagbabalik niya ng San Rafael. Hapon na nang maisipan niyang bumaba. Wala pa rin sila. Baka dahil ilang araw din itong nawala sa asyenda kaya ang dami nitong inasikaso pa. Gusto mo bang ipaghanda kita ng merienda, Ma'am Trina? Tanong ni Manang Nana sa kanya na makita siyang pababa ng hagdan. Trina na lang po. Nahihiyang sabi niya rito. Ma'am Trina, dahil magiging asawa ka na ni Sir Carl. Sagot nito. Huh? Gulat na tanong niya. Paano nalaman nito ang tungkol sa plano nila ni Carl? Parang anak na namin si Sir Carl. Ma'am Trina,
Kaya nang sinabi niyang hanapin kanya at ibabalik dito sa mansyon para pakasalan, ay wala akong ginawa kundi ipagdasal na sana'y maibalikan niya. Dahil ikaw ang babaeng nararapat kay Sir Carl. Litaan niya nito. Ngumiti siya at nagpasalamat dito. So, you're back! Tinig na nagpalingon pa sa kanila ng sabay ni Manang Nena. Si Claire, nakataas ang mukha at galit na namang nanunugod sa mansyon. Makulit din itong babaeng ito. Bulong ni Manang Nena sa kanya. Ako na pumahala sa kanya. Bulong niya kay Manang Nena. Where's Carl? Taas kilay na tanong nito habang confident na nakatayo. Suot ang mataas nitong high heels at maiksing bestida na halos wala na ding tinatakpan pa sa katawan nito. Bakit mo hinahanap si Carl? Taas kilay na balik tanong niya. Ngumisi ito tumakbang palapit sa kanya. Isa si Claire sa dahilan kung bakit nais niya magbalik ng San Rafael. Nais niya itong masampal kahit minsan lang. Ay hindi pala, 2 beses o kung papala rin, 3 beses niyang sasampalin ito. Sino ka para tanungin ako? Ilugar mo ang sarili mo sa mansyon na ito. Isa ka lang katulong, baka nakakalimutan mo. Mariing sabi nito at sinulyapan siya ng may pagmamaliit. Ma'am Claire, ako nang bahala, Manang Nena. Pigil niya rito sa sasabihin pa sana nito. Sinulyapan siya nito at tumango sa kanya.